God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Colossians 3 verses 1 to 17. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapit, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga tao ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon, na kayo'y ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwilan ninyo ang lahat ng galit, puot at ang sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubadan ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis sa tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya ay nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo hinilang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Salamat po. Mainit na pagbati sa First Peacemakers Church of Cainta at sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating virtual na pagsambahay. Nais ko na rin batiin ang Missionary Outreach of the Philippines, yung mga iglesyang sumusubaybay din sa atin. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Nagsisimula ng ipasatupad ang plano ng IATF sa unti-unting pagbubukas ng mga lungsod at bayan tungo sa pagretiro ng Enhanced Community Quarantine. Gayunpaman, kahit na po nangyayari na ito, hindi pa rin tayo makababalik sa dati nating pamumuhay. Hanggat hindi pa nakakahanap ng vaccine o ng gamot sa COVID-19, may mga protocol pa din tayong susundin. Ibig sabihin, magpapatuloy ang ilang mga restrictions upang huwag nang magkahawaan uli ng malawakan. Ang tawag nila sa ganitong uri ng pamumuhay ay yung new normal. At ito po ay inilalarawan ng pag-practice ng social distancing, ugali sa pagsuot ng face mask pag nasa labas ng bahay, at ang pagiging masinop sa pansariling kalinisan. Bilang isang mananampalataya, papaano ba tayo mamumuhay sa ganitong uri ng sitwasyon? How does the church respond? How does the church respond to the new normal? Mayroon bang kasulatan na tumutukoy dito? Tinugon ito ng aklat ng mga taga-Kolosas chapter 3. Alam niyo po, ang katuruan sa salita ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon. Lahat ng mga ito na nangyayari sa ilalim ng langit.
Ang gamit na termino sa English dito ay yung terminong timeless. Timeless. At dahil timeless ang salita ng Diyos, ang chapter 3 ng mga taga-Kolosas ay akma pa rin sa new normal na ating ipamamumuhay o ipamumuhay natin sa hinaharap. Pahayag ng unang Pedro 1:25, ito ang sinabi sa mabuting balita. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Sa NIV, ang pagkasalin ay ganito, for the word of the Lord stands forever. For the word of the Lord stands forever. Ang Colossus 3:1-17 ay maaari nating ibalangkas sa mga sumusunod. Una, paglalahad ng isang katotohanan tungkol sa mga mananampalataya at ano ang sangkap ng katotohanan ito. Makikita natin ito sa verses 1-4. Ang katotohanang inilahad ay binuhay na muli na kasama ni Kristo ang lahat ng mananampalataya. Ito yung tinatawag sa theology na regeneration. Regeneration. Pagkatapos ito, sinundan ito ng mga pag-uugali na dapat iwaksi ng isang dumaan sa proseso ng regeneration na makikita natin sa verses 5-11. At ang mga ugali din na dapat niyang isabuhay na matatagpuan natin sa verses 12-17. Gagawin nating serye ang pagninilay at pagsisid sa passage na ito upang lalong maging makabuluhan sa ating lahat. At ang mga sumusunod po ang magiging laman ng ating mensahe sa Colossus chapter 1 verses 3-17. Yung part 1, the new creation and the new normal. Ito po yung nasa verse 1-4. Ang part 2 ay yung your old nature will dim your witness. Your old nature will dim your witness. Na matatagpuan naman natin sa verse 5 hanggang verse 11. At ang part 3 ay your new nature will make you shine. Your new nature will make you shine. Na makikita natin o masusumpungan natin sa verses 12-17. Umpisa na natin sa part 1. The new creation and the new normal. Na makikita natin sa Colossus chapter 1, verses 1-4. Babasahin ko po ito sa Revised Tagalog Popular Version. At ito ang kanyang sinasabi. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, na kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Sa New American Standard Bible, ganito ang pagkasalin para meron tayong sa Tagalog at sa Ingles. Sabi sa NASB, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, He is your life, or when Christ, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Ang key phrase na nagbibigay ng kabuluhan sa buong passage na tinatalakay natin. Yung tinutukoy ko po dito, yung Colossus 3,
verses 1 to 17. Ang passage na tinatalakay natin. Ang key phrase na nagbibigay ng kabuluhan dito ay yung mga pananalitang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ito ang pinakasentro ng mensahe ni Apostol Pablo sa church ng mga taga-Kolosas. At binanggit ko na kanina na ito ay tumutukoy sa regeneration. Tumutukoy ito sa regeneration. Ano ba ang regeneration? Ano ba ito? Sa John chapter 3, lumapit kay Kristo Jesus ang isang pinuno ng mga Hudyo na kabilang din sa grupo ng mga Pariseo. Kilala na natin siya, ang pangalan niya ay si Nicodemo. Nabasa agad ng Panginoong Hesus ang kanyang puso. Nabasa ng Panginoon. Kaya't hindi pa siya nakakabuelo, tinumbok na agad ni Jesus ang kanyang katanungan. Hindi niya pa naumpisan eh. Tinumbok agad ni Jesus yung katanungan niya. Ang sabi ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Mababasa natin to sa 1 chapter 3, verse 3. Ang binasa ko pong version ay yung ang Biblia. Nang hindi maintindihan ang sinabi ni Jesus, pinalawig niya pa ito kay Nicodemo. Anya, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. At ang ipanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. John chapter 5, verses 3 to 6. Binasa ko sa Mabuting Balita Biblia. Ang kapanganakang muli pala na tinutukoy ni Kristo dito ay hindi pisikal, kundi spiritual. Pinagtibay pa ng Apostol Pedro ang kapahayagan, ang pagpapahayag na ito ni Kristo Jesus sa Pedro 1:3, Peter chapter 1 verse 3. At ganitong mga pananalita ang ginamit ni Pedro. No, sabi niya sa Pedro chapter 1 verse 3, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Pinapahayag ng mga scriptures na ito na ang tao ay spiritually dead, patay sa espiritu. At wala siyang kakayahang mabuhay ng katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. At dahil dito, siya ay mapapahamak. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, binigyan niya ng bagong buhay ang patay nitong espiritu. Sa pamamagitan ng pagbaling ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng makipag-isa kay Kristo ay maipapanganak na muli sa Espiritu. Ang bunga nito ay bagong nilalang na katanggap-tanggap na sa Panginoong Diyos. This is what regeneration is. The heart of regeneration is faith in Christ. Faith in Christ. And the heart of our faith in Christ is relationship. The heart of our faith in Christ is relationship. Isang personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Regeneration does not pertain to religion, but to a relationship with the Almighty God. Relationship with the Almighty God. This is the essence of the Christian faith. Ito po yung diwa nito eh.
Doon lang masusumpungan sa Christian faith na ang pinakamakapangyarihang Diyos ay nagkatawang tao upang ialay ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Doon lang masusumpungan sa Christian faith na ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay inimbitahan ang lahat ng tao na tanggapin ang kapatawaran sa kasalanan nang walang bayad. Nang walang bayad. At ituring ng mga anak niya sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Doon lang masusumpungan sa Christian faith na ang walang hanggang fellowship sa Diyos o yung pagsasama ng tao sa Diyos ay tiyak o tinitiyak. Christianity is a personal relationship with the one true God. Christianity is a personal relationship with the one true God. It is a living, vital relationship with God. Hindi mo matatamo ang regeneration sa relihiyon. Ang relihiyon kasi ay pamamaraan ng tao upang abutin ang Diyos. Ngunit ang regeneration ay pamamaraan ng Diyos upang abutin ang tao. At hindi lang yon, iangat ito sa pamantayan ng kalangitan. Iangat ito sa pamantayan ng kalangitan. Ito ang nilalaman ng mga pangunahing kataga na nagpapahayag ng binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, na mababasa natin sa verse 1 ng chapter 3 ng mga taga-Kolosas. Alam niyo, malawak pa ito. Hindi ko pa binabanggit ang mga blessings na natanggap na ng isang binuhay na muli na kasama ni Kristo. Bago po natin talakayin yung sangkap ng mga katagang ito na tumutukoy sa regeneration, sagutin muna natin yung tanong, sino ba ang mga binuhay na muli na kasama ni Kristo? Sino ba? Sino ba yung tinutukoy dito ng mga binuhay na muli na kasama ni Kristo? Sila ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sila ang tinutukoy na sumampalataya kay Kristo sa John 3:16. At dahil sa kanilang pagsampalataya sa Kanya, iniligtas sila sa kapahamakan at natanggap nila ang pangako na buhay na walang hanggan. Sila ang dumaan sa proseso ng regeneration. At dahil dito, sila ay bagong nilalang na o new creation. Ikaw yun na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang pinakamalinaw na paglalahad ng katotohanan ito ay matatagpuan sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Sa Mabuting Balita Biblia, ito babasahin ko, 2 Corinthians chapter 5:17. Ito yung pinakamalinaw na paglalahad ng katotohanan ng regeneration o yung pagka born again, o bago na pagtanggap ng ng pagiging bagong nilalang. Itong sinasabi, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. Gusto kong magbigay pa ng konting paliwanag diyan. Alam niyo hindi ito restoration. Hindi, alam niyo, mga kotse kasi pag luma, i-restore tapos parang bago uli. Hindi ganon. Luma pa rin yun Inayos lang
Hindi ito yung pag-upgrade o pagtaas ng sa susunod na sa susunod na angkat. O yung tatawag nating new version. Hindi po ganoon. Ito ay talaga bago. Bagong nilalang. Sabi nga, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Bago talaga. Ituloy natin. Yung topic natin na new creation at new normal. Sa verse 1, this deals with identity. Identity ang tinutukoy dito. Yung ating pagkakilanlan. Ano ito? Ano yung ating pagkakilanlan? Di ikaw yung binuhay na muli na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, new creation ka na. Ito ang identity mo. Bago ka nang nilalang. Dapat, maintindihan mo yan. At dapat yan, isabuhay mo. Bago ka nang nilalang. Bago. Sinabi po yun nito, sinabi po dito na ikaw ay tinubos na sa iyong mga kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan upang sirain ka sa mata ng Diyos dahil ang kabayaran ng kasalanan ay tinugon na ng dugo ni Kristo Jesus. Hindi ka na kasama sa mga mapapahamak sa dagat-dagatang apoy at ito ay tiyak ito. You are heaven-bound and in the care of the Savior all the days of your life. The grace of God is your covering and the Holy Spirit is your vanguard and guide. Ang pagiging bagong nilalang ay tumutukoy din sa kalagayan mo kay Kristo. Hindi lamang sa iyong pagkakilanlan, ito rin ay tumutukoy sa iyong kalagayan kay Kristo Jesus. O sa English, your position in Christ. Where you are in Christ. Basahin uli natin yung verse 1. At magugulat kayo dito. Sinabi uli ng verse 1 natin, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kinaroroonan ni Kristo. Saan naroon si Kristo ngayon? Nasa kanan ng Diyos sa langit. Ang ibig sabihin po ng nakaupo sa termino ng Biblia ay naghahari. Naghahari. Naghahari na si Kristo ngayon sa lahat ng nilikha ngayon. Naghahari na siya. Nangyari ito nang siya ay nabuhay na maguli at pumaroon sa piling ng Ama. Hindi ko nabubuklatin yung Pilipos chapter 2 verse 5 to 11. Palagay ko may idea na kayo kung ano itong sinasabi dito. Yung pinaka-significant na sinabi doon that at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father Almighty. Ibig sabihin, talagang naghahari na siya sa lahat ng nilikha. Sa lahat ng nilikha. Sa lahat ng nilikha. Ano ang significance nito sa atin? So, naghahari na siya. Anong significance ito? Hindi ba sinabi doon, binuhay ka na muli, nakasama ni Kristo Jesus? Ang significance nito yung naghaharing ito sa lahat ng nilikha, yung naghaharing ito na si Kristo sa lahat ng nilikha ay kasama mo. Kasama mo. Nasa iyong puso. Kasama mo siya. It all starts with our identity and position in Christ. Dito nagsisimula ang pamumuhay na isang new creation
sa new normal ng ating pamahalaan. Itong pagkakilanlan sa iyo bilang isang binuhay na muli na kasama ni Kristo o new creation ay may bagong sangkap din. Ang sabi sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Namatay na kayo. Yung dating pagkatao, namatay na. Yung dating, kilala kasi po nila akong Manong, yung dating Manong, patay na. Iba na ito, binago na ni Kristo Jesus, bagong nilalang na. Sinasabi ng mga katagang ito na ang dati mong pagkakilanlan o identity ay namatay na. May bago ka ng pagkakilanlan. Bagong identity, bagong puso, at bagong pag-iisip. Bagong puso, bagong pag-iisip, bagong identity. Bagong identity. Ang utos sa atin, sinabi sa Colossus chapter 3, verse 1 and 2, ito yung mandate natin, ito yung inutos sa atin, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi nga binago ka na Kasama mo si Kristo Kaya, sinabi niya, yung pagtuunan ninyo ng inyong isip, ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ito yung pagkasalin sa Mabuting Balita 2005. Why is our thought life important in our new creation? Why? Why is our thought life? Bakit mahalaga ang pag-iisip sa ating pagiging bagong nilalang? Bakit? Hindi ko maisalin ito sa sa Tagalog kaya ito sasabihin ko sa English. Because right thinking is the raw material for right living. Because right thinking is the raw material for right living. Ang wastong pag-iisip ay magbubunga ng wastong pamumuhay. Ang wastong pag-iisip ay magbubunga ng wastong pamumuhay. Mahalaga ang mindset sa new creation. Mahalaga ito. Kasi po, yung pag-iisip natin ang nagpapatubo ng mga naisin at hangarin sa ating puso. At ang laman ng ating puso ay nagbubunga ng mga gawa. Konektado lahat yan. What you entertain in your mind will plant the seeds of motivation and desire in your heart. And when these seeds take root, they will someday bear fruit in works. Kung nilagay mo dito in-entertain mo dito, pupunta dito. Magkakaroon ng nasa, ng desire, ng motivation. At pag nandito na yon, lalabas yun sa mga kamay, sa ating mga gawa. Mind, heart, hands. Tandaan yan, mind, heart, hands. Dito nagsisimula. Ang labanan talaga ay sa isip. Pinagtibay ito ni Apostol Pablo sa Romans 12:2. At ito ang pagkasalin sa New King James Version. Basahin ko po sa inyo And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. By the renewing of your mind, pagpabago ng iyong isip. Bago pagganap na ipasatupad ang new normal dito po sa ating lipunan, pinapaalala ko na sa inyong lahat
na new creation ka na. New creation na kayo. New creation ka na para personal. May bago ka ng pag-iisip at puso. Pairalin mo ito. Ang panalangin ko, pag natapos ang lockdown, ikaw na binuhay na muli na kasama ni Kristo Jesus, na taglay ang kanyang pangalan, ay magiging mabuting halimbawa ng isang mamamayan ng bansa sa iyong salita, sa iyong gawa, sa iyong pag-uugali. Sa iyong pag-uugali. Maging parati tayo o maging bahagi parati tayo ng solusyon sa ikalalakas ng lahat for the glory of God. For the glory of God. Katunayan, ito yung mandate na tinanggap natin kay Kristo Jesus. Binigyan niya ito ng solidong mga pananalita sa Matthew chapter 5 verse 16. Nababasahin ko sa New King James Version, Matthew 5:16. Tignan niyo ang mandate ng Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let your light so shine before men. Yung pag-uugali natin, i-determine niya, ayan ang magpapakita kung tayo ay magsha-shine. Pero sa mga para part 3 pa natin yan. Part 3 pa natin yan tatalakayan. Anyway, uulitin ko, ang pagsasabuhay ng pagiging bagong nilalang o new creation ay nagsisimula sa bagong pag-iisip. Alam ni Apostol Pablo ang kahalagahan nito, kaya sinabi niya sa Romans 12:2, but be transformed by the renewing of your mind. Binasa na natin ito kanina. Saka ko nabibigyan ng emphasis yung bakit kung rin binago ng pag-iisip natin, bakit meron pa rin mga masamang iniisip. Sa part 2 natin matatalakay yan Pero anyway, how do we renew our minds? Nagbigay uli ng practical na payo si Pablo tungkol dito. Paano natin i-renew yung ating mga pag-iisip? Babaguhin natin pag-iisip. Sabi sa mga taga-Filipos, chapter 4, verse 8, at babasahin ko sa Revised Tagalog Popular Version, ito ang pagkasalid niya. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. In short, kung ginto ang inilagay mo sa iyong pag-iisip, ginto din ang ibubunga nito. Kung basura ang pinapahalagahan mo, basura din ang pakinabang mo. Basura din ang pakinabang mo. So, alalahanin po natin yan. Ang labanan sa isip, pangalagaan natin yan. Nakikilala ko o nalalaman ko agad yung mga ine-entertain ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng mga lumalabas sa kanyang bibig at sa kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin nag-umpisa dito yun tapos naitanim sa puso. So pangalagaan natin ang isip. Dito po nagtatapos ang part 1 ng serye nating The Church in the New Normal. At sa susunod na linggo, tatalakayin naman natin yung part 2 na may pamagat na Your old nature will dim your witness. Your old nature will dim your witness. Sinasabi dito na matay ka na Pero yung inilibig na yun, gusto mo pa sometimes, gusto mo pang hukayin muli, gusto mong buhayin muli. At dito makikita natin yung mga prinsipyo dito, ito po kasama ng part 3
At yung part 2 at part 3, practical na ito na paglalapat ng katotohanan na tinalakay natin sa verses 1 and 4. Yun yan. Practical application na ito, paglalapat na ito. Kasi yung una, doktrina eh. Ito yung practical na yung mga sumusunod. Kaya abangan din natin ito, basahin natin at pagnilayan natin. Kailangan natin ito. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan na natunghayan namin ngayong umaga. Idinadalangin namin, Panginoon, na pangangalagaan namin ang aming pag-iisip upang, Panginoon, yung pagiging bagong nilalang namin, O Diyos, ay patuloy na magliwanag at maging pagpapala ng karamihan. Dinadalangin namin, Panginoon, na sa paggaan ng mga restrictions, yung pagdumating na kami sa general community quarantine, at pagka ito'y tuluyan ng naalis, Ama, ay magiging disiplinado pa rin ang aming pag-iisip upang ang lahat ng aming gagawin ay magiging katanggap-tanggap at ay magiging kaaya-aya sa iyong mga paningin. Lord God, dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy mong pangalagaan ang mga may sakit, O Diyos. Lord, yung mga naka-intube, yung mga malubha ang nararamdaman, abutin mo sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Pati na ang kanilang mga mahal sa buhay na naghihintay at umaasa sa kanila. Dalangin din namin, Ama, na makahanap na ng vaccine o gamot dito. Kasi nakita na namin, Panginoon, meron ng mga ilang developments ito, O Lord. Pero ang dalangin ko, Panginoon, ang dalangin namin lahat, na makatagpo din, makahanap din sa Pilipinas, Panginoon, na indigenous, ibig sabihin, galing dito ang lahat ng mga sangkap upang hindi na namin aangkatin pa sa ibang bansa. Lord, makahanap, Panginoon, ng mga gamot na ito na siyang gagamitin para sa COVID-19. Lord God, bigyan mo ng wisdom ang mga scientists namin at mga doktor at mga researchers para makahanap nito. Dalangin din namin naman na sa paggaan ng mga restrictions, O Lord, sa community quarantine, mapangalagaan pa din, Panginoon, ang kalusugan ng karamihan na, O Lord God, hindi na uli magkakaroon ng malawakan na pagkahawa sa sakit na ito. Makontrol, Panginoon, ng mga patakaran na ilalabas ng pamahalaan ng IATF. At dalangin namin, Panginoon, na yung mga Pilipino, yung aming mga kababayan ay sumunod dito at magpasakop upang patuloy na kami, Panginoon, na makabalik sa pagbuhay ng aming ekonomiya. Salamat po, Panginoon. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen at amen. Maramang hadlang sa aking pagsunod at kadala sa iyong pagpapako. Hindi titigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong itigil, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit paano susugatan. Isang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko.
ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Nahirapan man, kahit pa nasusugatan, kasang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Bago po tayo magtapos, nais ko pong ipanalangin ang mga ina ng tahanan sa araw na ito. Alam nyo, mahalaga ang mga nanay natin sa lahat ng mga pamilya ng First Peacemakers Church sa Pagkainta at lahat ng mga sumusubaybay sa virtual pagsambahay na to. Dalangin ko po na inyong bigyan ng parangal ang inyong mga nanay, no? I-appreciate natin sa mga pagkakataong ito. Sige, tayo manalangin para sa kanila. Amang makapangyarihan sa lahat, dinadalangin namin ang lahat ng mga ina ng tahanan. O Lord God, yung mga sacrifice na kanilang ginagawa, alam namin nakikita mo ito. At alam namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa kanila. Dalangin namin na biyayaan mo, Ama, ang mga ina ng tahanan ng masayahing puso, yung makatanggap sila ng Panginoon ng gratitude din, O Lord, sa kanilang pamilya. At dalangin namin, Panginoon, na
yung mga desires nila, yung mga inaasam-asam nila sa kanilang mga puso. O Lord, isakatuparan mo ayon sa yung mga plano sa kanilang buhay. Lord, i-bless mo yung time na ito nila. Bagamat meron kaming quarantine ngayon at hindi makalalabas ang pamilya, pero Lord, pwede naman mag-celebrate sa loob ng tahanan. At dalangin namin na makapag-celebrate sa mga ina ng tahanan, ang lahat, Ama, ng mga families, O Lord, na ito. Thank you, Lord. We want to thank for our mothers. We thank you so much, O Lord. Thank you. Salamat po sa kanila. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa susunod po na linggo, itutuloy natin ang ating serye. Sige po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you.